A cordial morning, Miss Esadenia. We will be elaborating the Article 8 of the 1987 Philippine Constitution, the Judicial Department. Ang Artikulo 8 ng 1987 Philippine Constitution ay nagbibigay sa hudikatura ng awtoridad na lutasin ang mga legal na hindi pagkakaunawaan at suriing mabuti ang mga aksyon ng pamahalaan para sa pag-abuso sa pagpapasya na posibleng humantong sa labis o kawalan ng jurisdiksyon. Narito ang mga seksyong nakapaloob sa artikulong ito. Lagi niyong naririnig yung words na due process, most especially yung nagkaroon ng judicial killing issues. So ano nga ba yung due process? Due process can be divided into two, the procedural due process and substantive due process. We were talking about the procedural due process from the rule itself, it will be pertained as procedure. So under the procedural, there must be a notice of an opportunity to be heard. So, notice commonly, ito yung binibigay ng subpoena o someone nag-notify sa person. For example, kung siya ba ay pinatawag kasi siya ay nagkasuhan or nagsampa ng kaso in order for them to be notified kung kailan yung hearing at hindi yung sapat para bigyan sila ng notice, there should be an opportunity to be heard both sides. Hindi pwede yung nagsampa lang ng kaso yung papakinggan at hindi rin pwede yung sinampahan lang ng kaso yung papakinggan. Dapat kailangan parehas na pakinggan. In order to have a due process, whereas we're talking about the substantive due process, this would be a judgment based sa evidence presented by the parties and the applicable law. In order na nagkaroon ng substantive due process, kailangan na judgment ng isang hukuman base sa binigay ni evidence ng bawat partido. Take note, kailangan yung dalawang partido meron in order for us to say that there is a due process. Section 2. May kapangyarihan ang Kongreso na i-define, prescribe, and apportion ang jurisdiction of various court but may not be deprived the Supreme Court of its jurisdiction over case enumerated in Section 5. Section 3. Sa Section 3, Article 8, pera ang pinag-uusapan, so binibigyan ng judiciary ang kanilang karapatan upang gastusin ang kanilang pera which way ever they can. Section 4, so Legislative Department, makikita natin na ang vacancy shall be filled within 90 days. Occurrence there kung merong bakante dito, so 3, 5, 7, para yung dalawa at yung isa pwede bumoto pag merong deadlock sa botohan. So kapag ang usapan ay constitutionality in a treaty, international, or executive agreement, dapat yung buong 15 all other cases which under the rules of court are required to be heard and banked, including those involving constitutionality application or operation or presidential decrees and other regulations shall be decided with the occurrence in a majority of the member who actually took part deliberation on the issues in the case and voted thereon. Section 5. This section is so technical because lawyers or future lawyers ito yung pag-aaralan. So yung hierarchy of court pinababaan the municipal trial court. Tapos yung decision ng trial court aakyat sa regional trial court. Kung hindi magkasundo sa baba at ayaw maniwala, syempre the regional trial court aakyat sa Court of Appeals. And after ng Court of Appeals, is Supreme Court na. At kapag tinutukoy ang Supreme Court at nagdesisyon na ito, sa ayaw at gusto nyo, wala ng choice. Kailangan nang itigil ang kaso at in the point, the Supreme Court will decide the finality kung hanggang saan ang kaso. Pwede ilipat pero Supreme Court lang ang magdesisyon kung pwede. Section 6. The Supreme Court shall have administrative supervision over all courts and the personnel thereof. Section 6. Ito ay nangangahulugan ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na magkaroon ng administratibong pagsubaybay sa lahat ng mga hukuman at ang mga tauhan nito. Ito ay nangangahulugang ang Korte Suprema ay may kapangyarihan na bantayan ang pangarap ng mga mas mababang hukuman at ang kanilang mga tauhan. Section 7. No person shall be appointed member of the Supreme Court or any lower collegiate court unless he is a natural-born citizen of the Philippines. A member of the Supreme Court must be at least 40 years of age and must have been for 15 years or more a judge of a lower court or engaged in the practice of law in the Philippines. Ito ay nagsasaad na walang taong maaaring italaga bilang miyembro ng Korte Suprema o anumang
mas mababang collegiate court, maliban kung siya ay isang natural born citizen ng Pilipinas. Ang isang miyembro ng Korte Suprema ay dapat na hindi bababa sa 43 gulang at dapat na maging hukom ng isang mas mababang hukuman o nalalahok sa pagpapraktis ng batas sa Pilipinas nang hindi kukulangin sa 15 taon. Sunod. Section 8. Judicial and Bar Council is hereby created under the supervision of the Supreme Court composed of the Chief Justice as ex-chairman, the Secretary of Justice, and a representative of the Congress as ex-officio members, a representative of the Integrated Bar, a professor of law, a retired member of the Supreme Court, and a representative of the private sector. Isang konseho ng Hudikatura at Bar o Judicial and Bar Council ay binuo sa ilalim ng pangangasiwa ng Korte Suprema na binubuo ng punong maestrado bilang ex-official chairman. Ang kalihim ng katarungan, kinatawan ng Integrated Bar, isang propesor ng batas, isang retiradong miyembro ng Korte Suprema at isang kinatawan ng pribadong sektor. Section 8. The members of the Supreme Court and judge of lower courts shall be appointed by the President from a list of at least 3 nominees prepared by the Judicial and Bar Council for every vacancy. Such appointments need no confirmation for the lower courts. The President shall issue the appointments within 90 days from the submission of the list. Ayon sa section na ito, ang mga miyembro ng Korte Suprema at mga hukom ng mga mas mababang hukuman ay itatalaga ng Pangulo mula sa isang hukuman ng hindi bababa sa 3 nominado na inihanda ng Judicial at Bar Council para sa bawat bakante. Hindi kinakailangan ang kumpirmasyon para sa mga ganitong itinalaga. Para sa mga mas mababang hukuman, ang Pangulo ay dapat dapat maglabas ng mga itinalaga sa loob ng 70 araw mula sa pagsumiti ng listahan. Section 10. The salary of the Chief Justice and of the Associate Justice of the Supreme Court and of Judge of lower courts shall be fixed by law. During their continuance in office, their salary shall not be decreased. Ayon sa seksyon na ito, ang sahod ng punong maestrado at ng mga kasamang maestrado ng Korte Suprema, pati na rin ng mga hukom ng mga mas mababang hukuman ay itatakda ng batas. Sa kanilang pananatili sa tungkulin, hindi dapat mabawasan ang kanilang sahod. Section 12. Ang Korte Suprema at iba pang itinatag na mga korte ay pinagbabawal na italaga sa alinmang ahensya na gumaganap ng quasi-judicial o administrative functions. Section 12. Ang Korte Suprema at iba pang itinatag na mga korte ay pinagbabawal na italaga sa alinmang ahensya na gumaganap ng quasi-judicial o administrative functions. Section 13. Ang mga desisyon ng Korte Suprema sa mga kasong isinumite para sa desisyong en banc o dibisyon ay dapat maabot sa konsultasyon bago italaga sa isang miyembro para sa pagsulat. Ang isang sertipikasyon na nilagdaan ng punong maestrado ay inisyo at ang parehong mga kinakailangan ay nalalapat sa mas mababang mga korte sa kolehiyo. Section 14. Ang mga desisyon ng korte ay dapat na malinaw na nagsasaad ng mga katotohanan at legal na batayan at walang pagrerepaso o muling pagsasaalang-alang na petisyon ang dapat tanggihan nang hindi isinasaad ang legal na batayan. Ang Section 15 ng Konstitusyon ay nag-uutos na ang lahat ng mga kasong isinampa pagkatapos ng bisa nito ay dapat lutasin sa loob ng 24 months. Ang mga lower court ay may
12-month deadline habang ang lower court ay may 3 buwang deadline. Itinuturing na isinumiti ang isang kaso kapag nagsampa ito ng huling nakabimbing memorandum na hinihiling ng Rules of Court. Ang isang sertipikasyon ay ibinibigay pagkatapos mag-expire ang mandatoryong panahon na nagsasaad kung bakit walang desisyon o resolusyon na inilabas. Nakasaad sa Section 16 na ang Korte Suprema ay kinakailangang magsumite ng taunang ulat sa mga operasyon at aktibidad ng hudikatura sa Pangulo at Kongreso sa loob ng 30 araw ng bawat regular na session. Ma'am, this is the end of our report. We appreciate your time spent listening. Maraming salamat po.